Sapat na ba ang Biblia lang? Isang mapanuring pagtingin sa doktrina ng Sola Scriptura. Hindi sapat na itanong kung mahalaga ang Biblia. Ang mas mahalagang tanong ay ito: itinuro ba mismo ni Kristo at ng mga apostol na ang Biblia lamang ang magiging tanging tuntunin ng pananampalataya? Isang mahalagang paglilinaw. Marahil ito ang pinakakilalang tanong sa usaping Katoliko at Protestante. Sapat na ba ang Biblia lamang? Bago tayo sumagot, mahalagang linawin muna ang hindi natin sinasabi. Hindi itinuturo ng simbahang Katolika na kulang ang Biblia. Hindi rin nito itinuturo na may pagkukulang ang salita ng Diyos. Sa kabaligtaran, paulit-ulit nating nakita sa mga naunang kabanata na ang banal na kasulatan ay tunay na salita ng Diyos, kinasihan ng Espiritu Santo, mapagkakatiwalaan, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Kung gayon, hindi ang halaga ng Biblia ang pinag-uusapan. Ang tanong ay ang papel nito. Itinuro ba ng Biblia na ito lamang ang magiging tanging at sapat na tuntunin ng pananampalataya? Ano ba ang sinasabi ng Sola Scriptura? Mahalagang maging patas sa paglalahad. Sa klasikong pagkaunawa ng maraming protestante, ang Sola Scriptura ay hindi nangangahulugang walang halaga ang kasaysayan, mga kredo o mga guro ng simbahan. Sa halip, ang ibig nitong sabihin ay ang banal na kasulatan lamang ang nagtataglay ng pinakamataas at hindi nagkakamaling autoridad sa pananampalataya. Ang lahat ng iba pang autoridad ay dapat masuri at mapasailalim sa Biblia. Ito ang paniniwalang nais nating suriin, hindi kung mahalaga ang Biblia, kundi kung ito nga ba ang itinuro ni Kristo at ng mga apostol. Ang Biblia ba ay nagtuturo ng Biblia lamang? Kapag tinatanong natin ang isang doktrina, ang unang lugar na dapat nating puntahan ay ang Biblia mismo. Kung ang Sola Scriptura ay isang turo ng mga apostol, dapat sana ay may malinaw na pahayag tungkol dito. Ngunit kapag binasa natin ang bagong tipan mula Mateo hanggang pahayag, wala tayong makikitang talatang nagsasabing ang Biblia lamang ang magiging tanging tuntunin ng pananampalataya ng Iglesia. Wala ring talatang nagsasabing kapag namatay na ang mga apostol, huwag na kayong makinig sa anumang apostolikong tradisyon o sa ministeryo ng Iglesia. Ang kasulatan lamang ang inyong sundin. Ang ganitong pahayag ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito ay isang mahalagang obserbasyon, sapagkat kung ang isang doktrina ang magiging pundasyon ng buong Kristiyanong pananampalataya, makatuwirang asahan nating malinaw itong ituturo ng kasulatan. Ang madalas na binabanggit na talata, kapag pinag-uusapan ang Sola Scriptura, halos palaging binabanggit ang 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Sinabi ni San Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at handa sa bawat mabuting gawa. Napakaganda ng talatang ito at buong puso itong tinatanggap ng simbahang Katolika. Ngunit pansinin natin ang hindi sinasabi ng talata. Hindi nito sinasabing kasulatan lamang. Hindi nito sinasabing wala ng ibang autoridad. Hindi rin nito sinasabing tanging kasulatan lamang ang dapat panghawakan. Ang talata ay nagtuturo na ang kasulatan ay kinasihan at lubhang kapaki-pakinabang. Ngunit hindi nito sinasagot ang tanong kung may iba pa bang paraan ng pagpapasa ng kapahayagan. Ano ang itinuturo ng parehong apostol? Ang higit na nakapupukaw ng pansin ay ito. Ang mismong si San Pablo na sumulat ng 2 Timoteo ay siya ring sumulat ng, kaya nga, mga kapatid, manindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. 2 Tesalonica 2:15. Hindi niya pinaghiwalay ang kanyang pasalitang pagtuturo at ang kanyang nakasulat na sulat. Pareho niyang tinawag na dapat panghawakan. Kung gayon, hindi maaaring gamitin ang 2 Timoteo 3 upang kontrahin ang 2 Tesalonica 2. Pareho silang isinulat ni Pablo at pareho silang bahagi ng salita ng Diyos. Nang isulat ang 2 Timoteo, may isa pang mahalagang bagay na madalas nakaliligtaan.
Noong isinulat ni Pablo ang ikalawang Timoteo, hindi pa kumpleto ang bagong tipan. Marami sa mga aklat nito ay hindi pa naisusulat. Ang iba naman ay hindi pa kinikilala sa buong iglesia bilang bahagi ng kanon. Kung gayon, nang sabihin ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, pangunahing tinutukoy niya ang mga kasulatang kinikilala na noon, ang lumang tipan. Bagamat ang ilang sulatin ng mga apostol ay nagsisimula ng gamitin sa mga simbahan, hindi nangangahulugan itong walang kaugnayan ang talata sa bagong tipan. Ngunit ipinakikita nitong hindi maaaring ang ibig sabihin ni Pablo ay, hintayin ninyo ang mabubuong Biblia at iyon na lamang ang inyong magiging tuntunin. Hindi iyon ang sitwasyong kinakaharap niya. Ang unang iglesia ay nabuhay nang walang kumpletong Biblia sa loob ng ilang dekada matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo. Walang Kristiyanong may hawak ng kumpletong bagong tipan. Gayunman, lumago ang iglesia. Nagkaroon ng mga binyag. Ipinagdiwang ang Eukaristiya na ipangaral ang Ebanghelyo. Naitatag ang mga simbahan. Paano ito nangyari? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol, sa pamamagitan ng apostolikong tradisyon, at sa pamamagitan ng ministeryo ng mga pinunong kanilang itinalaga. Ito mismo ang kasaysayang ating sinundan sa mga naunang kabanata. Ang Biblia ay hindi naglalaman ng sarili nitong talaan. May isa pang tanong na bihirang itanong. Paano natin nalaman kung alin ang mga aklat na kabilang sa Biblia? Hindi natin ito nalaman mula sa isang pahina ng Biblia. Walang inspiradong talaan ng nilalaman sa loob ng kasulatan. Ang pagkilala sa kanon ay bunga ng buhay ng sinaunang iglesia sa paggabay ng Espiritu Santo. Kung kuhain kung gayon, may isang kawili-wiling katotohanan. Ang bawat Kristiyanong tumatanggap sa 27 aklat ng bagong tipan ay umaasa rin sa antas ng kasaysayan, sa patotoo ng sinaunang iglesia tungkol sa kanon. Ito ay hindi kahinaan ng Biblia. Ito ay bahagi ng paraan ng Diyos sa pagpapasa ng kanyang salita. Hindi Biblia o tradisyon. Minsan ay inilalarawan ang usapan na para bang kailangang pumili, Biblia ba o tradisyon? Ngunit hindi ito ang larawan ng bagong tipan. Ang larawan ng bagong tipan ay kasulatan, tradisyon at ministeryo ng pagtuturo. Hindi magkakalaban, kundi magkakatuwang. Ito rin ang nakita natin sa Dei Verbum at sa kasaysayan ng unang iglesia. Isang paanyaya sa pagmumuni. Kung tunay ngang itinuro ni Kristo ang sola scriptura, bakit hindi ito malinaw na ipinahayag sa Biblia? Bakit patuloy na binabanggit ng mga apostol ang kahalagahan ng kanilang pasalitang pagtuturo? Bakit ang mga unang ama ng simbahan ay nagsasalita tungkol sa apostolikong tradisyon at sa autoridad ng mga obispo? At bakit ang kanon mismo ng Biblia ay kinilala sa loob ng buhay ng iglesia? Hindi natin itinatanong ang mga ito upang hamunin ang sinuman. Itinatanong natin ang mga ito sapagkat ang paghahanap sa katotohanan ay nangangailangan ng mga tanong na tapat at bukas ang isip. Isang tanong na magdadala sa atin sa susunod na kabanata. May isa pang talata na madalas gamitin laban sa pananaw ng simbahang Katolika. Sinabi ni Jesus, "Pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos alang-alang sa inyong tradisyon." Mateo 15:6. Hindi ba't malinaw na tinutuligsa ni Jesus ang tradisyon? Ano ang uri ng tradisyong kanyang tinutukoy? At pareho ba iyon ng apostolikong tradisyon na ipinapahawak ni San Pablo sa mga Kristiyano? Iyan ang ating susuriin sa susunod na kabanata. Like, i-share at mag-subscribe ka na. I-click na rin ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating pag-aaral. God bless.